What's up mga kaasa? Welcome back to my channel. At for today's video, may hinihintay akong isda. At yun nga, naikwento ko sa inyo o nabanggit ko sa inyo na nakaraan na sumali ako sa isang grow out challenge, which is yung Magnus Campa F2 na grow out challenge ni Sir Igor. At ayun na, first time ko sasali at medyo baguhan ako pagdating sa ganyan, no? Dahil alam niyo naman na hindi naman ako masyado sumasali sa mga shows, sa mga ganyan, mga grow out challenge. At ngayon nagkaroon lang ako ng chance kaya nakasali ako. So meron ako ngayon ditong prepare na apat. Actually, tatlo lang yung gagamitin ko dyan. Yung tatlo ng bakante na yan. Na-prepare ko na yan mga ilang araw na yan. Tapos, ayun nga, no, ang game plan ko ngayon sa pagsali ko doon, dahil Campa yung i-grow out natin, alam naman natin na matagal lumaki yung Campa. So, ang plano ko ngayon i-boost yung paglaki nila kasi nga fry yun. Kailangan mapalaki natin sila na mabilis. So, hindi muna ako magpo-focus sa cock, hindi muna ako magpo-focus sa kulay at sa pearls. Bali, unahin ko muna yung masanay sila sa tubig na to at gumanda yung deportment nila. At mas mabilis sila lumaki kasi 100 days yon, so mga 3 months na grooming yon. At siguro yung first 1 month magpo-focus ako sa pagpapalaki sa kanila. So papakita ko sa inyo yung mga update sa mga susunod na video. At ngayon nga abangan muna natin, no, dahil hindi ko pa rin nakikita yung fry dahil ipapaship pa lang yun ngayon. At abangan natin kung ano nga ba itsura nung ating makukuhang fry, kasi ano yun hindi naman natin pinili yun, ni-raffle yun at random na kung ano yung tumama sa'yo, kung ano yung number mo tsaka yung number nung naka-plastic na isda, yun yung mapupunta sa'yo. So hindi kami namili dyan at ni-raffle para alam mo yun, mayroon din kasi pag yung, syempre pag nakasipat ka, lalong-lalo na yung malalayo, mahirapan silang sumipat. So malalaman natin kung ano yung tsura nung pagdating dito mamaya, so hintayin muna natin. Alright? So yun mga kaasa, dito tayo sa shop ngayon at dito na nga dumating yung ating mga fry. So meron akong tatlong fry dito na yun nga nakuha sa raffle dito para sa ating grow challenge. At may sumabay din sa akin si Sir Rani tsaka si Sir Alvin from Kalambayan tsaka Binyan. So dito nila kukunin sa aking shop. So yun nga, dumating na si Sir Alvin at kukunin niya na yung kanyang fry. Alright. So yun mga kaasa, nandito tayo sa bahay at andito na nga yung mga fry natin. Nasipat ko kanina yan, goods naman ito, medyo parang ito yung pinaka paborito ko dito. So dito ko yan ilalagay at i-acclimate muna natin. Tapos itong isa yung medyo maliit pero maganda din, extra pearl din, dito yan sa baba. Tapos itong isa, ito parang palabag din ang itsura na to. Natin lagay yan, dito natin ilagay. So, ayun, pag-usapan na natin yung setup na gagawin ko, no. Ito, meron ako dito 20 gallons. So, ayun, yung grow challenge natin, wala naman siyang prepared na tank size. So, 20 gallons ang ginamit ko dahil yan yung mas prepare ko na mag-groom ng mga fry. Mga fry guys, usapang fry to kasi fry yung meron tayo ngayon. Tapos, nilagyan ko siya ng ng sponge filter lang. Hindi ako gumamit ng mga overhead filters. Dahil mas pinili ko yon dahil mas banayad lang ang galaw ng ating tubig, hindi masyado nakaka-stress sa isda natin. Tapos ayun, wala akong ibang gagamitin kahit ano dyan. Hindi ako mag-heater dito kasi nasa loob tayo ng bahay, kung mapapansin nyo. Loob ng bahay, yan TV namin, di ba? So nasa loob tayo ng bahay at mas maganda yung klima dito at yung natin, yung temperature natin mas stable syempre pag nasa loob. Tapos ayun, hindi ko kailangan mag-heater dyan. Pero kung sakaling maisipan ko mag-heater, mag-heater ako. So, ang sinabi ko nga sa inyo kanina, ang magiging game plan natin para sa mga fry na to, palakihin sila na mabilis. Yun ang pinaka-focus natin ngayon. Ayan, papasilipin ko na kayo sa fry natin. Ito yung isa. Ganda, oh. Ang target ko dyan ay mapalaki agad sila ng 1 month. So, ang gagawin ko, papakainin ko sila ng pellet na may kahalong enhancer. Tapos, gagamit din ako ng mga live food. At ma-update ko rin naman kayo kung ano yung mga gagawin natin dito. So, ayan yung tatlong fry natin na Magnus Campa F2. At ayun nga, na first time kong sumali sa Grow Out Challenge, kaya hindi ko masyadong hindi ko rin masyadong siniseryoso dahil hindi ko alam kung anong kalalabasan nito. Pero ang gusto ko kasi yung fry mismo, yung mismong strain na Magnus Campa. Yan, maganda talaga yan, kaya naisipan ko. Tapos yan, tatlo nga yan. So, 100 days challenge, tingnan natin kung anong kalalabasan yan. I-update ko kayo kung ano yung mga susunod natin gagawin. Pero sa ngayon, acclimate muna natin yan. At balikan natin mamaya para i-release. Siguro mga 10 minutes natin i-acclimate yan. Alright.
So yun mga kasang, no, oras na para i-release natin ang ating mga fries. So puputasin ko lang yan. Walang keme-keme. Ayan, release na natin isa. So ganun din. Ng konting tubig, dahan-dahan. Mas na. Labas. Parang ganda na nito isa. Yun o. Isa. So yun nga pala guys, no. Itong tubig na to, parang 4 days ko siyang 4 days ko siyang prepare itong dalawang to. Sabay ito dati may PKBM na to eh. So in-auto-change ko lang yan. Kaya hindi siya talagang 100% na malinis. At meron dyan mga dumi-dumi na ng PKBM. Pero yung water change ko rin yan. At ayun. Tignan muna natin, no. Kung makaka-recover. Hindi naman sila masyado na-stress sa biyahe. Kung magiging okay agad sila doon sa kanilang tank. At yung mga kasang na tingin ko mukhang okay naman sila dahil hindi sila nagtago sa sponge filter natin. So tingin ko hindi naman sila nagulat sa paglapag nila dito sa aking aquarium. At yun nga, medyo active sila. Ayan, oh. Ganda, oh. Parang mas maganda ito isang to. Ano? Magnus Campa Camerot. Ito isa yung maliit. Nasaan yung maliit? Ito yung maliit. Yan. Langoy-langoy na siya. Medyo malabo lang tong aquarium natin na nagamit. Dapat pala yung malinaw ginamit ko, no? Kasi pipicture natin yun eh. Yan. So, ayun. Pag-usapan natin guys kung ano nga ba yung grow out challenge, no? Sa mga hindi nakakaalam. Explain ko sa inyo ng konti kung ano nga ba yung ginagawa pag meron tayong mga grow out challenge na ganito. So yung mga kasa, explain ko lang sa inyo ng konti ang grow out challenge. Ano nga ba ang grow out challenge at paano ba ito yung ginagawa? So yung mga Longhorn Fry grow out challenge natin, usually yun yung mga ginagamit natin dyan, imported fry galing sa mostly sa Thailand. Pero pwede rin naman tayong mag-grow out challenge na galing lang dito sa local natin, sa Davao, sa ganyan, sa Mindanao, sa Luzon, or any part of Philippines. So yun, ang grow out challenge ay isang competition para sa mga mahilig mag-groom from fry, tapos papalaki nila ng 100 days. So ayun, ang mangyayari dyan, kunyari yung kagaya ng ginagawa natin ngayon sa Magnus Campa grow out challenge, si Sir Igor, siya yung nag-ayos o nag-organize nitong grow out challenge na to. Kumuha siya ng mga fry from Thailand, so yun nga yung Magnus Campa. Tapos kumuha siya ng siguro mga 50 o 60 gano'n. Tapos ayun, minarket niya na ito, meron tayong grow challenge na ganito kung sino gusto sumali. Siyempre pag gano'n may entrance fee. So ang entrance fee ng Magnus Campa grow challenge is 850 pesos. So yung 850 pesos na yun, meron ka ng fry at kasali ka na sa grow challenge. So ano nga bang ginagawa pag grow challenge, no? 100 days na mag-groom ka. So yung fry na galing sa Thailand na pare-pares kayo niya, no? Isang strain lang Magnus Campa at may mga maraming fry yan. Tapos ang ginawa namin dito sa grow challenge na to binunot o ni-raffle kung ano yung mapupunta sa iyo. Kunyari ako, 3 yung slots ko. So yung mga nakuha kong fry ni-raffle yon, tapos natapat doon sa pangalan ko yung number na yon. At yun na yung magiging fry ko. So hindi kami pwedeng mamili. Yung iba hindi ko alam kung pwede kang mamili ng fry kasi parang hindi hindi na competition yun pag pinili mo na, kasi yung iba mas magaling talaga pumili. Aminin na natin, no? Yung iba may mga sikretong tinitingnan yan para nakikita nila agad kung ano yung talagang maganda na. So lugi dun sa mga huling pipili na alam mo yun na syempre pipili ka na napagpilian na
medyo minsan pangit na yung nakukuha natin, hindi na ganun kagandahan. Kaya sa umpisa pa lang, sa pilihan pa lang talo na. So ito, ang ginawa namin dito is raffle siya. So yung akin, yung tatlong fry ko, hindi ko pinili lahat yan. Tapos noon, diskarte sa pag-room, dito may mga rules tayo. Ang rules naman dito, kahit anong tank, kahit anong gawin mo, kahit anong i-feed mo, kahit anong gamitin mo, pwede naman. Pero may updates kasi ito eh. So merong kailangan ipakita mo yung fry na ganito. Tapos may mga certain dates, kunyari every 15 days, mag-update kami doon sa GC namin, dito nga kay Sir Igor. Saka, ayan, kailangan makita niya yung growth din ng mga isda namin. At ayun, kailangan i-update namin siya every 15 days hanggang umabot tayo ng 3 months o yun nga yung 100 days. So, ayun, sa loob ng 100 days, pagandahan to ng isda. Kung anong kalalabasan ng fry mo, depende sa iyo yun. So, kailangan sumunod ka lang sa rules na, yun nga, kailangan picturean mo muna. Kunyari, 15 seconds, picturean mo yung pangalan ng tank, tapos yung isda mismo. Kailangan picturean mo naka-side view, nakaharap, ganun na, may mga ganyan. Tapos, yun na, pag umabot tayo sa 100 days, meron tayong criteria for judging, tapos meron din tayong judging. Parang show din siya, meron tayong judge at criteria for judging, at doon na magkakalaman kung sino yung mananalo. So meron ditong best female, best cook, best body, best color, mga ganun. Parang sa show din. Tapos yun, meron kaming cash prize dito. Tapos ayun, may mga consolation prize yung sa mga best. Yung pinakamaganda sa lahat, yun yung pinakamataas yung prize. So ayun, first time ko sumali nito, kaya hindi ko pa rin na-experience talaga to noon, na hindi ko rin naisip talaga eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng chance na makasali. So ayun, maraming salamat kay Sir Igor Peralta dahil siya yung siya yung kumausap sa akin, at yun, para makasali din ako sa ganitong klaseng challenge. So ayun, abangan nyo sa mga videos ko kung ano yung mga mangyayari, at i-update ko rin kayo kung ano nang kalalabasan ng mga fry na pinapalaki natin dito sa bahay. Alright. So yun mga kasang, maraming salamat sa mga nanood. Sana may natutunan kayo sa video na to. Tapusin na natin. Peace out!